Tuwing isang araw ay may pinapatay na barbero ang hari, para lang walang makaalam, na may malaking sungay siyang tumutubo sa ulo. Pagkatapos ng bawat gupit, sinasadya niyang papuntahin ang barbero sa kahon para sa bayad. At habang wala sa sarili ang barbero, itutulak niya ito sa bangin sa ilalim ng kahon. Dahil sa mga barbrong inimbita ng hari, palaging may pasok, walang balik, kaya, wala nang gustong kusang pumasok sa palasyo. Kaya't sa tuwing kailangan ng magpagupit ng hari, sundalo na lang ang kanyang pinagpapadala para manghuli ng barbero. Agad namang nakapili ang mga sundalo ng isang simpleng bata, at iniabot ang imbitasyon ng hari. Anong magagawa ng bata? Tinanggap na lang niya. Alam ng ina na tiyak na hindi na babalik pa ang anak, kaya naman, napaiyak siya at niyakap ito ng mahigpit. Bago umalis, isinilid niya ang 3 mainit-init pang tinapay sa bowl nito. Sabi niya, ingatan daw niya ito, para daw may makain kung magutom sa daan. Pagkatapos, sumama na ang bata sa mga sundalo patungo sa palasyo. Nakita siya ng hari at kinawayan para lumapit. Natatakot ka ba? Basta ayusin mo lang ang buhok ko. Maaari ka nang umalis ng mapayapa. Pagkatapos ay umupo ang hari at inalis ang kanyang sombrero. Doon nakita ng bata, na may isang napakalaking sungay pala sa ulo nito. Parang naunawaan na rin ng bata, kung bakit bigla na lang nawawala ang mga barbero noon. Kahit na takot siya sa kanyang puso, ay kailangan pa rin niyang magpanggap na kalmado at lumapit. At simulang gupitan ang buhok ng hari. Agad na naging napakakinis ng buhok ng hari nang maayos na itong magupo. Isinauli ng bata ang pang-ahit sa kanya. Sa pamamagitan ng pang-ahit, nakita ng hari ang kanyang itsura at nasiyahan siya rito. Iniayos niya ang pang-ahit, at sinabi sa bata na may ginto sa kahon sa sulok, at kumuha siya ng kusa bilang gantimpala. Pagkatapos ay pumunta ang bata, at nang buksan na niya ang kahon at sumilip. Itinulak siya ng hari mula sa likuran papasok sa kahon. Ngunit ang kahon pala ay may ilalim na butas. 9.5 ikot sa ere ang bata, bago siya bumagsak sa tubig. Nang makita niyang naanod na siya ng malakas na agos, doon lang nakahinga ng maluwag ang hari at isinara ang kahon. At nang idilat muli ng bata ang kanyang mga mata, mga buto na ang kanyang nakita. Sila pala ang mga barbero na pinatay ng hari. Agad na nanghina ang loob ng bata, alam niyang mamamatay rin siya roon. Nang biglang, isang higanteng ahas ang gumapang palabas mula sa mga buto. Natakot ang bata at paatras ng paatras. Paulit-ulit na dumudulas ang dila ng ahas. Dahil sa takot, kinuha ng bata ang kanyang asterisk suona asterisk na natutunan niya sa klase ng asterisk 978 pesos. At hinaypan. Ha, hey hahaw. Array, 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 array. Array, 1,000 taon ang paghihintay. Ang higanteng ahas na ito ay naaakit ng nakakaakit na musika. Sumayaw siya kasabay nito. Pagkatapos, sinamantala ng bata ang pagkakataon, at binigay sa higanti ang biskwit na ibinigay ng kanyang ina. Pagkatapos kumain ng higanti, nagustuhan niya ang lasa, at binigyan niya ang bata ng 5-star rating. Bilang kapalit, inihatid siya nito gamit ang katawan nito. Pagkatapos magpaalam sa higanteng ahas, dumating ang batang lalaki sa isang masukal na kagubatan. Maya-maya pa, narinig niya ang pag-uungal ng mga lobo mula sa mga palumpong. Nang inig sa takot ang batang lalaki, at sa isang iglap, isang kulay abong lobo ang sumulpot mula sa mga palumpong. Agad na umakyat sa puno ang batang lalaki. Samantalang ang kulay abong lobo ay nanatili sa ibaba, nakamasid. Walang ibig sabihing sisuko. Kaya naman, muling hinaypan ng bata ang kanyang suona. Para sa iyo. Naging isang taong lobo ako. Para sa iyo. Nabaliw ako. Para sa iyo. Nagsuot ako ng makapal na pagkukunwari. Mukhang nagustuhan din ng lobo ang musika ng bata. Sumasayaw din ito ng masaya kasabay ng musika. Nataman tuloy ang bata sa tiyan ng lobo. Narinig niyang kumukulo ang tiyan ng lobo. Kumuha pa siya ng isa pang tinapay at binigay dito. Nang mabusog na ang lobo, para magpasalamat, pinasan niya ang bata sa likod nito. Dapat ko siyang mailabas sa kagubatan na ito. Habang dumadaan kami sa tabi ng lawa, may nakita kaming isang kubo. Doon lang tumigil ang lobo.
Lumulubog na ang araw, kaya nagpaalam na ang lobo sa kanya. Magpapahinga muna ang bata sa kubo. Ngunit isang gutom na mangkukulam pala ang nakatira roon. Balak niyang kainin ang bata, kaya nagsuot siya ng magic na balabal. At agad na naging isang mabait na tiyahin. Nang mga oras na iyon, kumatok ang bata, masayang pinapasok siya ng mangkukulam. Naupo pa lang ang bata, pagkatapos ay pumalakpak ang mangkukulam. Agad na pinulaputan ng mga tela sa sofa ang bata, at itinulak siya papasok sa kawali. Nakita ito ng bata, at nagmakaawa na pahintulutan siyang tumugtog muli ng suling bago siya mamatay. Naisip ng mangkukulam na magandang panimulang palabas iyon bago magsimula ang salo-salo, kaya naman agad siyang pumayag. At ibinalik ang suling sa bata. Bulaklak ng babae. Umiikot sa gitna ng alikabok. Bulaklak ng babae. Dahan-daang umiindayog kasabay ng hangin. Hindi ko inaasahan na ang katawan ng bruha ay sumabay din sa musika, at kusang gumalaw. Habang sumasayaw, nahulog ang kanyang Amerikana sa sahig, at lumitaw ang tunay na anyo ng bruha. Nais magtago ng bata, ngunit napigilan siya ng bruha. Wala na akong magagawa. Ang batang lalaki ay naglabas na lamang ng huling tinapay na gawa ng kanyang ina, at ibinigay ito sa kanya. Isang kagat pa lamang ay naalala na ng bruha ang lasa ng pagkain ng kanyang ina. Dahil sa pagkaantig, nagdesisyon siyang huwag nang kainin ang bata sa araw na iyon. Nang malaman niya ang nangyari sa bata, binigyan pa niya ito ng kanyang magic na Amerikana. Ang quote na ito, kapag tama ang suot, para kang biglang gumanda ng 20 taon. Pero kapag baligtad, agad kang tatanda, para mapigilan ng hari sa patuloy na panloloko sa mga tao. Hindi muna umuwi ang bata, kundi sinuot niya ng baligtad ang magic coat, at naging isang matandang lalaki at bumalik sa palasyo. Pagkarinig ng mga sundalo na magpapagupit daw siya ng hari, pinapasok agad siya, at hindi siya nakilala ng hari na siya ang dating bata, kaya ibinigay niya rito ang kanyang espada, para magsimula ng mag-ahit. Nang matapos ay nasiyahan ang hari, at pinabayaan siyang kumuha ng ginto sa kahon. Ngunit pagbukas ng bata sa kahon, sumigaw siya na mayroong isang bundok ng ginto sa loob. Pagkarinig noon ng hari ay agad siyang lumapit para tingnan. Tapos, sa isang iglap, tinulak siya ng bata papasok. Palom na sa iyo. Dahil sa pagmamadali, biglang hinawakan ng hari ang balbas ng bata, para hilahin din pababa. Agad na hinubad ng bata ang kanyang jacket, at biglang naging makinis ang kanyang baba, kaya naman nahulog ang hari. Ginamit naman ng batang lalaki ang magic set para maging bata ulit, at naglakad siya palabas ng palasyo na parang walang nangyari. At sa wakas, nakabalik na siya sa piling ng kanyang ina, at nagpatuloy sila sa masaya at simpleng buhay. Samantalang ang masamang hari, ay nawala na magpakailanman sa mundo. Katapusan. Sa tulong ng pagtugtog ng trumpeta at 3 tinapay na inihaw, 3 beses nang nakaligtas sa kamatayan ng bata. Tama nga, ang pagsunod sa payo ng nanay at ang pagkakaroon ng talento, ang susi sa kaligtasan sa malawak at di kilalang mundong ito. Paraan ng pag-iral. Ibabahagi ko pa sa inyo ang mas kapana-panabik na mga kwento. Magkita na lang tayo sa susunod na episode.